Nagluluksang binuksan ng isang pamilya ang kanilang bagong taon matapos mamatay ang haligi ng kanilang tahanan. Ang biktimang construction worker nabaril ng pulis matapos itong mapagkamalang hold-upper. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang espesyal na okasyong matagal ding pinag-ipunan ni Federico Pineda Jr. Doble kayod ang kanyang ginawa bilang construction worker para sa pagdiriwang ng ikapitong kaarawan ng bunsong anak ni si Carissa. Makikita sa family picture nila ang labis na saya nung araw na yon, January 2. Excited yung anak ko kasi sabi niya, ay ma, may family picture na tayo, sabi niya. Tapos ngayon, yung first family picture namin, yun din yung last family picture. Ilang oras matapos ang masayang okasyon, nabaril si Pineda ng isang pulis sa kanilang lugar sa Santa Rita, Pampanga, nang mapagkamalan siyang sospek sa isang hold-upan. Sa CCTV footage, makikitang marahang nagpapatakbo ng motorsiklo si Pineda matapos ihatid ang isang kamag-anak na dumalo sa kanilang handaan bandang alas 9 ng gabi. May nakasunod sa kanya na isa pang motor. Hindi na nakunan ang sunod na pangyayari kung saan binaril si Pineda ni Patrolman Efraim Ramirez. Sabi ng pulisya, hinabol daw ni Ramirez si Pineda dahil hindi ito huminto ng parahin. Accidentally, during the chase, is si Patrolman Ramirez po is habang hawak-hawak niya yung baril niya is na accidentally na-discharge niya yung firearm niya. Hindi malinaw sa paliwanag kung paanong aksidenteng nabaril ng pulis ang biktima. Ayaw na raw kasi muna nitong magsalita. Pero sa naunang pahayag ni Patrolman Ramirez, pinara raw niya ang biktima dahil tugma ito sa description ng hinahabol na suspect sa hold-upan. Yung suspect po natin is naka-white na damit. Si Patrolman Ramirez is nakita niya yung isang individual na sa description po na naka-white na damit. Ito po yung binidyo ko nung nagkakasayahan po kami. White sando po siya, hindi po siya white t-shirt. Nadala pa si Pineda sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Galit kasi nga sinasabi, di sinasadya, ganyan. Kasi wala namang ginagawa yung asawa kong na masama eh. Hindi naman siya lumaban, wala naman siyang armas. Isang saksi ang nakausap ng GMA News. 2 hanggang 3 putok daw ang kanyang narinig at nakita pa niyang tumatakbo ang duguan na biktima. May sumisigaw siya na lumabas ka dyan, mamamatay ka na kanya. Ilang Ay, tama putok? ka na kanya. Pinadisarmahan ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang suspect na pulis nang iharap sa kanya. Na-inquest na rin kaninang umaga ang pulis. Sinampahan siya ng reklamong homicide. May kakaharapin din siyang administrative case kung saan kasama sa titignan ay kung nasunod ba ang rules of engagement dahil malinaw na hindi naman armado ang biktima. Sabi ng Police Provincial Office ng Pampanga, wala naman daw masamang record ang pulis na 4 na taon pa lang sa serbisyo. However, we have a very strong case against here and the instruction of the SILG sa amin is to implement the same procedure of having him dismissed immediately within 30 days. So I have already given instructions with, again, RD and CRPO, since personnel niya to immediately conduct the necessary admin case. Nakakulong pa rin ngayon sa Santa Rita Police Station ang suspect na pulis. Doon din nakakulong ang hinihinalang hold-upper na target talaga ng operasyon matapos mahuli nung gabi rin na yun. Ang Commission on Human Rights o CHR nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon. Hinihikayat ng CHR ang PNP na huwag padalos-dalos sa paggamit ng baril. Hindi raw dapat kamatayan ang maging first option ng mga pulis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.